Breaking news, isang napakalaking problema ngayon ng Hamas sapagat hindi lang ang United Arab Emirates ang humihimok sa militanteng grupo na tanggapin na ang peace deal na iminungkahi ng United States of America. Hindi lang France, hindi lang United Kingdom, kundi maging ang Ehipto at ang Turkey na sana'y inaasahan ng Hamas ay hinimok na rin sila na tanggapin na ang peace deal ng United States of America. Samantalang ang kampo naman ng Israel ay tinanggap na ang naturang proposals. Pressure na pressure ngayon ang Hamas sapagkat maliban sa mga bansang nag-uubliga sa kanila na tanggapin na ang proposal ng United States of America ay nagbigay pa ng palugit si Donald Trump. Binigyan niya ito ng 3 hanggang 4 na araw at kapag hindi magre-respond ang Hamas, tahasang sinabi ni President Donald Trump, they will pay in hell. Ano nga bang ibig sabihin nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawin mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng maliit na channel na ito at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 1, 2025 at bago tayo magpatuloy, kumustahin muna natin ang ating mga kababayan sa Cebu, Leyte, Biliran, Bohol at kahit saang dako ng Visayas na nakaranas ng malakas na lindol kagabi. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong araw na ito, isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Hamas, sa Israel, United States of America, Qatar, Ehipto maging ang Turkey. Tama ang inyong narinig sa ating intro na maliban sa United Arab Emirates, kasama na ang United Kingdom, France, ginigipit ngayon ang Hamas na kinakailangan ng tanggapin ang proposals ni President Donald Trump para sa kapayapaan sa Gaza. Ngayon, may mga bansa na inaasahan ng Hamas na sana sa kanila ay tutulong. Pero sa pagkakataong ito, mismong ang mga bansang ito ay humimok na sa Hamas na tanggapin ang proposal ni President Donald Trump na matagal nang tinanggap ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito ay ang mga bansang Qatar, Egypt at ng Turkey. Ang Qatar mga kaibigan ay isang bansa kung saan dito merong opisina ang Hamas. Ito nga yung lugar na kung saan nagsagawa ng malaking pag-atake ang Israel dahil maraming mga leaders ng Hamas ang nagkakatipon sa isang lugar. Ganon din ang Turkey. Ang Turkey ay isa sa mga bansang maingay ngayon sa ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza. Marami itong mga pagkundinang ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, mismong ang Turkey na ang humimok sa Hamas na tanggapin na nga ang peace deal ni President Donald Trump. Marami ang mga naniniwala na malaki ang factor kung bakit naging ganito ang aksyon ng Turkish President na si Tayyip Erdogan dahil sa pagtatagpo nila ni President Donald Trump. Marami ang naniniwala na marahil ito ay nakumbinsi ni President Donald Trump tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng Hamas. Sinabi kasi ni President Donald Trump sa harap mismo ng media dahil tinanong ito kung ano ang gagawin ng United States of America tungkol sa mga sanctions na nasa Turkey. Sinabi ni President Donald Trump na kung maganda ang kanilang pag-uusap, ora mismo ay baka tanggalin ito ang mga sanctions. Kaya pressure na pressure ngayon ang Hamas dahil ang mga bansang inaasahan nito ay tila bumabaliktad. Maliban pa riyan, napakatindi ng babala ni President Donald Trump. Binigyan lamang ng 3 hanggang 4 na araw ang Hamas at kinakailangan na nitong mag-respond sa proposal na inilabas ni President Donald Trump. At kung hindi, ayon kay Trump, they will pay in hell. Kapag sinabi nating pay in hell, ito ay isang idiomatikong pananalita ng mga Ingles
na ang ibig sabihin nito ay mahaharap sa isang matinding consequence ang Hamas kung hindi sila tutugon sa proposals na ito. Sinabi pa ni President Donald Trump na they will face a very sad end. Merong 20 punto na inilahad si President Donald Trump na kinakailangang tumugon agad ang Hamas. Isa rito ay ang pagpapakawala ng 48 na mga bihag, patay man o buhay. Pinaniniwalaan ng Amerika na 20 na lamang dito ang buhay. Kinakailangang gawin ito ng Hamas sa loob lamang ng 72 hours. Kaya mula nang mai-upload ang video ito mga kaibigan, magbibilang tayo ng 72 hours at kung ano ang mangyayari, magdidepende yan sa desisyon ng Hamas. At kung sakaling gawin naman ito ng Hamas, ay magdidepende naman yan sa kung tutuhanin ni President Donald Trump ang kanyang banta. At kapag ginawa naman ng Hamas ang hinihingi ni President Donald Trump na pakawalan lahat ng mga hostages, tinanggap ng Israel na aalisin nila ang kanilang puwersa sa loob ng Gaza Strip. Pero nangako ang Israel na tatanggalin nila lahat ng kanilang puwersa sa loob ng Gaza Strip. Yan ay kung ibababa ng Hamas ang kanilang mga armas. Sa makatuwid, kinakailangang sumuko na ng Hamas. Hindi lang ang Israel, hindi lang ang United States of America, maging ang Turkey, Qatar, Egypt, Lebanon, maging ang Saudi Arabia ay hinimok na rin ang Hamas na ibaba ang kanilang mga armas. Kasama na ang Palestinian Authority na humimok sa Hamas na sumuko na. Pero ewan ko lang kung susunod dito ang Hamas sapagkat matagal nang sinasabi ng Hamas na hindi nila ibababa ang kanilang armas. Pero iba kasi ngayon sapagkat ang Turkey, Qatar na siya namang inaasahan ng Hamas ay bumaliktad. Nangako rin ang Israel na kung ibibigay na ng Hamas lahat ng mga bihag na nasa kanilang kamay sa loob ng 72 hours, ang Israel ay magpapakawala ng 250 na mga prisoners kasama na ang mga nasentensyahan ng life sentence. Ang mga prisoners na tinutukoy ng Israel ay yaong mga prisoners na may kinalaman sa October 7 attack na kung saan kumitil ng 1,200 na mga Hudyo. Kasamang pakakawalan ng Israel ang mga kababaihan, mga kabataan at maging ang wala ng buhay na mga Gazans kapalit ng bawat isang mga Israeli hostages na hawak ng Hamas. Sa tanong na kung ano ang magiging susunod na kapalaran ng mga Palestino, ganon pa rin ang sinasabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Tutol siya na magkaroon ng Palestinian State. Maliwanag ang ibinalita ng The Times of Israel na kung bakit tinanggap ni Benjamin Netanyahu ang peace deal ng Amerika. Ayon sa ulat, ito ay ginawa para lamang makaiwas sa kritisismo pero ayaw na ayaw pa rin ng Israel na magkaroon ng Palestinian State. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng Palestinian State? O sang-ayon kayo na magkaroon na lamang ng isang Israel? Ibig sabihin ay sakupin ng Israel ang buong Gaza. Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!